Okay, good morning po sa lahat. So, nandito tayo sa DXN branch office. Ito po yung ating opisina. So, nandito po yung ating isang business partner, si Ma'am Sally Masena. Sally Masina. So, Ma'am, partner, paano ka nasali sa DXN? Pwede mo ba bigyan ng idea yung ating mga kababayan, distributors, partners? Ang una, syempre, kinukulit ako. Pag may sakit ka kasi target ka eh. Ng Okay. lahat ng supplements. So, ang DXN, siya yung kinakayaw-ayawan ko. Sabi ko nga, for 9 years ako nagsasakit, lahat gagamitin ko, wag na wag lang ang DXN. Doon ako sa katigas sa tinatanggihan. From 1999, nag-start ng bleeding ko. Binubugo ako ng stop. So, 1999, dito mo itong DXN, dito na ako. 1999, puro rejection yung abot sa akin, yung mga nag-abot sa akin. Kasi nakakapanood ako ng hindi ko nabagitin yung product ng isa. Napanood ko sa news, naging nire-rate sa buti. Sabi ko, pare-parehas lang niya, peke niya, kaya hindi ako gagamit niya. Sabi naman ng iba, sabi, hindi, iba naman ito, DXN yung company. Sabi ko, kahit na, syempre, pag nasira yung company, papalitan nila yung pangalan, ganun lang yun. Ganun ako tumingin. Kaya, bulas ako nakalusot naman ng DXN. Hanggang lumala ako 2007. So, lahat ng herbal sa radyo, panghating gabi yan eh. 12 o'clock nag-i-start ang mga herbalist, lahat yan napakainan ko. Lahat na nandito sa radyo na yun, nagamit ko. Sa madaling salita, ako yung may sakit na talagang nasubo ko halos lahat ng herbal. Kaya, pagdating sa DXN, wala na akong choice. Kasi ano na ako, sumuko na yung kapatid ko. Ang laki-laki ng budget sa akin doon sa last na ginom ko. 20,000. Pag may sakit ka kasi, sa lahat ng herb, 20,000 yan eh, a month, minimum. Siyempre, hanggang saan yung 20,000, yung buwan, isang taon lang ako nasuporta ka noon. Sabi mo kapatid, hindi ka naman niya, pinapagaling. Hinumilitan siya mo, lalo pa lumalaki, ang liit mo, lalong lumalaki. Tapos hindi dugo mo. Kaya, tingin ko, hindi ka pinapagaling, wala na tayo pera. So, karamihan ng may sakit na pupunta sa DSM, wala na talagang pambili. So, nag-decide sila na ipa-opera na lang ako. Kaya lang yung ko noon, sitwasyon ko, butak-butak na labi, lagas ng fruit, pati ko ito, naubos na yan. Talagang hindi nakakaya sa operasyon, tingin ko sarili ko. Saka isa pa sa iniiwasan ko, lahat ng hospital na nakikita ko, may katabing punerarya. Yung lagay ko, parang yung babagsakan ko talaga, punerarya. Sabi ko, hindi, gagawa ko ng paraan. Nakapag nag-decide ako sa kapatid ko, sabi ko, baka pwede inom muna ako ng DXN. DXN. Pero ano yung pinaka-health problem niyo, partner? May multiple myoma ako. Mayoma? Hindi na kayang bilangan ng doktor. Pero yung malalaki talaga, may 11 by 6 cm. So, ganun kalalaki ang sukat ng doktor ko. Meron naman yan, sa ibang hospital. Hanggang sa lumala na bigla ako. Tapos, hanggang sa sinalinan na ako ng walang bago-dugo. Mahal ang dugo ko. Type A positive. So, sabihin, yung pagkariniwan dugo, yung panahon na yun, nasa 1,900 lang. Ang dugo ko, 2,500. So, nung hinulok ako ng DSM, para lang matigil na sila. Ito. Oo, lahat yan. Itong Yung una nga nag-donate sa kanya, pinamigay ko eh. products Kasi natin. hindi ako naniniwala. Tapos, nung may nagkulit sa akin, hindi ko na mapahindian kasi tumatanggi rin akong maoperahan. So, kailangan talaga makakuha ako ng product na less doon sa iniinom ko. So, may kapag-negotiate ko sa kapatid ko, pwede ba, bago ako magpa-opera, magpalakas muna ako sa mumunahin ito ngayon. Dahil mahilig naman ako magkape. Manas na manas ako noon, magamaga ako. Hindi ko napansin na nag-stop yung dugo ko. Hindi ko napansin na hindi na ako namamaga. Basta alam ko lang, naglalakad ako. Nakakala ko, dati na ako naglalakad. Pero 9 years ako binubukat halos. Bedridden. Kaya, nagtaka yung mga kapitbahay namin. Pag start, ang interest ko talaga, wala sa product. Hindi ako naniniwala eh. Wala lang ako choice, kundi inom. Kasi nga, preparation para palakasin ko yung katawan ko sa katawan medyo sa Congress regular. Yung huli. Ang nakita ko talaga dito, yung business. Sabi ko, wala nang pera kapatid ko. Pag ako nag-network, pag ako kumita ng 20, babalikan ko yung sinasabi sa gano'n, pero yung average. Diba, pag nakainom ko ng ganun, mamahalin, mindset mo kasi pag US made na product, magaling. Pag mahal, magaling. Tapos hiyang ka pa kasi lumakas ako. Kaya yun ang target ko noon. Mag-network ako sa TXN, pag kumita ko ng 20, parang madali lang naman, inaral ang ginuklat ko talaga sakit. Yung white pages, yung mga illustration doon. Hindi ko binabasa yung products kasi hindi na ako naniniwala. Kasi ang patulang ko lang, inom lang ako. Tapos, nung
Sabi ko, ito ba? Totoo ba ito may check eh? Sabi sa akin, upline ko. Eh di subukan mo te. Hindi ko subukan ko, meron naman talagang check. Eh ito ba? Ayoko, ang question ko kasi noon, ayoko niyang pioneering. Kasi networker natin noon. Kasi ako tatrabaho, tapos yung upline ko yung ano. Sabi niya, ate, pwede mo lagpasan yung upline mo. Naatutunayan ko rin yun. Ito yung nilagpasan ko. Tapos sabi ko, naku, baka matulad yan doon sa isang company na napasukan ko na gusto ko na pioneering nyo, pero gusto ko yung products nila. Kaya lang, may gumawang kalokohan sa company. Icon nila. Sabi ko, instead na i-discipline yung bigyan ng disciplinary action yung gumawa ng mali, nag-pack up yung company, umalis sa Pilipinas. Eh baka mamaya dyan, yung DXN na yan, may gumawa sa inyong kalokohan, tapos Icon, lumabas ng Pilipinas, iwanan kami nakatiwa mo, ang may sakit ako. Parang ganun yung ko sa kanya. Ate, ang inaalis dito, yung gumawa ng mali. Sabi ko, kahit Icon. Sabi niya, okay, pumunta ka sa mga center, basahin mo mga natanggal doon, nakapot sila. Hindi naniwala naman ulit ako. So, sabihin, kahit ambassador ka, pag may ginawa ka mali, tatanggalin ka. So, nakampante ako no, so, trinabaho ko siya. First 2 months, hindi ako nag-network. Kasi, tingin ko, isasacrifice ko yung health ng mga kapitbahay ko. Baka hindi totoo itong maganda siya. So, ginawa ko, nag-inom muna ako. Noong 2 months, sabi ko, parang maganda. Doon ako nag-invite. Anong agad in-invite ko? Ang nag-member 2. So, yung 2 na yun, sila yung nag-invite. Every second Sunday, nag-invite sila. Kailangan lagpas 10 ang pupunta sa bahay namin. So, yung laging pumupunta sa bahay, nakikita nila yung pagbabago sa akin. So, yung every second Sunday, iba na yung itsura ko. Napagkamalan pa nga ng kapitbahay namin na, naku, namatay na si Sally kasi ang dami nakapark. Marami nagkapag ng tao doon. Parang ako yung dinadayo na. Kasi maraming tao, baka naglalamay. Ganun. Nagtaka sila sa dami ng isita. Yung pala, sabi nila, yung pala, inukusyoso lang ako. Ayun yung nila. Hanggang sa naging 59 kami, 47. Lahat ng 47 eh, nag-1,000 points. Kasi na-mindset ako dun eh. Naka-1 ganun sila ng percent nun eh. Lahat yung naka-1,000 points. Plus, syempre, mataas ang intake ko, tsaka yung sa downline feature. Pares kami 3,000 plus. Dahil ipinig kami. So, first 2 months, SA ano ba? Kaya tama? 2 months, SA. Oo. Oo, SA. Kasi 47 sila eh. Tapos, kasi July ako nag-join. July, August, naka-under observation sa akin. September, October, November, December. Nagsunod-sunod ko kami. Nag-SA. Pero, dinagdag ko lang yung nanay ko para makuha ko 12.5. Ginawa ko yung nanay ko. Nilagyan ko ng tao. Kaya nagkaroon agad ako ng ano. Pero yung isa kong downline, wala ka sumakot. Yung dati talaga ng sasakyan ginagay. Nag-invite. Oo, sa bahay namin ang meeting. Sabi ko, ano man latag na? Sabi ko sa upline ko, Fred, ano man latag na nasa mukha ko? Baka maunahan ako na. Ang sagot lagi sa akin, bakit papayag ka ba? Eh, ano rin ako ng... Nag-network. Ayun, hanggang sa naging diamond ako. Pero, yung 12.5, ay yung 100, tinarget ko kasi muna yun. Eh, yung apply ko, nagbabasa ko sa kanya, pinupush na ako mag-diamond. Sabi ko, ay, hinahabol mo lang yung position mo eh. Ako, hinahabol ko yung incentive niyo para magkaroon kang punan. But in short, napagaling ka ng products natin. Yes. Tapos at the same time, kumita ka pa. Kumita. Nagkaroon ka ng goiter, no? Laki-laki niya noon, tigas-tigas niya. Oo, ngayon parang wala na, no? Wala talaga. So dahil sa effectiveness ng ating Ganoderma, no? Tiyan ko, na sobrang laki. Yung malaki, no? Yung nakabistida ka na lang. Parang siyam, hindi, nakabukas nga yung tiyan ko, pinakita ko talaga eh. Siyam na taon, parang siyam na buwan na. Parang buntis. Buntis. Wow. Pero buti pa yung buntis, siyam na buwan na lumabas ka. Talagang Ako siyam na lang. miraculous. Kaya sabi ko, yung una kong target na mag-network ako rito, para pag kumita ako, babalik ako sa mamahalin. Mamahalin. Eh, ang tanga ko naman kung babalik pa ako doon. Oo, 2 months gumaling ka na sa Dixie Diba? Products eh. 2 months pa lang, may nangyari. Eh, yung isang taon ko, walang nangyari. Kaya sabi ko ganun. Kaya sabi ko, nakakamatay ng pride. Kasi ma-pride ako nun eh. Ay, nagbitaw ko ng salita na hindi ko gagamitin yan. Pero, sabi ko sa mga tao, pag hindi kayo nagtsaga, hindi kayo nagtiwala, ay hindi ako may problema doon, kayo may problema sa kanya. Ganyan ang hunting ko lagi ngayon kasi siyempre dama ko yung yung mga sakit, maarte yan eh. Pag ginagawa ko sa kanila, ano yan eh, ikaw naman may problema, lumapit ka sa akin, kung hindi mo susundin, eh wala na sa akin problema, ikaw may problema, ikaw mo kitinabang kung ginawa mo, hindi ako. Kaya ngayon may bago akong ganyan binibigay, taga-kaya ko.
Eh, ang dami naniniguro. Sabi ko, naniniguro ka? Ako nga sinugal ako din. Sinugal ko yung sarili ko na sa hindi ko pinakanol ang anak. Pero nabuhay ako. Ngayon, kung hindi ka maniniwala, ano problem mo sa akin? Sa ang gusto ko lang ibahagi sa mga tao, na subukan nyo muna. Kasi pag hindi nyo nasubukan, ang problema nga namin, di ba, pera? Wala na kami pera. Pero saan ako kumukuha ng pambili ko? In short, habang nagpapagaling ka, gumagamit ka pa unti-unti, ginawa mo yung business side para magkaroon ng pera, pambili. Yun eh. Ang iba kasi may sakit na, wala ng pera, tapos hindi pa gumagawa ng negosyo sa DXN. Yun may opportunity. Kung sa Ayos na. sa itsura ko pa lang, kumpara sa iba, walang sinabing sakit nila sa sakit ko. Ang dami ko sakit. May multiple myeloma ako, may goiter ako, tinubuan pa ng sa ibabaw. Ang tiyan ko pagkalalaki, ang kidney ko hindi na rin nagpapunction ng halos. So, komplikado. Meron pa ako emuranas, bleeding din na bulaklak pa. Lahat yung nag-normal, no? Lahat. Pagaling ng ating product. Pag dinilangan nga ako, sabi nga nila sa akin, na-invite ako sa Pasay, sabi mo, share ka nga. Ang na-share ko ba ng toothpaste? Hindi yung nakalabit nila sa daan, binara ko. Kala ko ba magaling ang toothpaste, ba't wala ka nito? Binilangan ko ng sakit ko. Nung pagkabila ko ng sakit ko, baw siya. Sabi ko, ano ang unahin yung pagmutin ko? Ano? Hanggang ngayon, kinatrabaho ko pa pag ito, hindi pwedeng huminto. Hininto nga ako ng 1 year, kung kumain ulit yung balat ko.